naman si Lindsay. I'm here na. Mabango yan. Oo naman. Paamoy nga. Saglit lang ha. Amoy magandang dalaga. Amoy lang? Bakit? May gusto pa? Uy, wala na Malay ko ba? Hanggang. Si Lindsay, ang girlfriend mo sa radyo. Huwag gaanong lalapit, baka ma-enjoy mo masyado. Itong dalagang ubod ng alindog at ang puti masyado. Konting lapit at konting ipit dahil aabante na ang biyaheng sulit na sulit. Kalma lang at tara, sama na sa Sama ko ha. Depende. masarap na biyahe kasama ng magandang babae. Lindsay, Lindsay, Lindsay! Sige na. Tabi tayo. Sige na nga. Oh, Lindsay. Oh, Lindsay. Oh, Lindsay. Tabi lang ha. Oh, Lindsay. Eto. Katabi mo na. Hi, Pangga. Baby ko, oras natin. Sabi ng kubloan. 2 minuto makalipas ang 2:00. Hindi pala, 2 minuto at sasapit na po. Ang 2:00 ng hapon. Nakakaloka. I'm so sorry talaga po. Nawawala ang lola ninyo ngayon. Oo, hindi ko alam kung bakit. Anong meron? Nagugulumihan ang aking ang aking uterus. Ay, nakakaloka. Pagka, syempre naman ang oras niya, natid po sa atin ng Coca-Cola. Coke Studio, taste the sound of Pinoy music. O, diba? Nang banggang-bangga. Ay, pagka, syempre naman, tayo pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo. Yes, aha. O, yan na nga ang gagawin po natin. Pero wait lang ha, we're inviting everyone to see MLTR, Michael Learns to Rock, Eternal Asia Tour 2017 live in Manila. 31 of August 2017, Thursday po yan, Pangga. 8 p.m. sa Kia Theater, Araneta Center. Ha, Pangga? Carry naman natin yung lahat, diba? Carry naman po yan. Pangga nga pala ha, sa lahat ng mga kaka-open pa lang, kaka-on pa lang ng kanilang mga radio sets. Pangga, ako pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo. Yahoo! Parang ganda yata gawa ng kanta nun ha. Girlfriend mo sa radyo. Energy! Nakakaloka, sorry naman. Diba? O, basta Pangga, ako pa nag-isang girlfriend mo sa radyo. Ako pa si Lindsay. Lindsay, Pangga. Ang ating text line, 0977-717-8186. Ito na nga. Ilang kambot na lang at pagbabasa na po tayo ng letter. Pero bago yan ha, Baby Lindsay, pakibati naman po kami dito. Palagi po kami nakikinig sa inyo. Si Age, Elise, Desa, Jolodong, Noy, Reven, Bernie, Ami. Ang dami naman ninyo. JR ng Bulacan. Maraming salamat po. Thank you so much. Salamat din. And Lindsay, babati naman po sina Annie Store, na sila Sherlyn Lacon at Jay Alimango. Limango. O diba, inaantok, batiin mo naman kami ng malambing mong boses para magising. Thank you so much, Baby Lindsay. Salamat! Alam mo kasi itong oras na to, tas ganyan pa yung panahon. Tingnan mo, hindi umaaraw, hindi umuulan, pero napaka-steady lang ng panahon, no? Nakakaantok talaga yan, lalo na kung open yung paligid mo. Uy, taga KBP, hello. Open yung paligid mo, Pangga, tapos yan, lakas-lakas lang ng hangin, ganyan. Naku, ang sarap makaantok niyan. Diba? Carry lang naman yan. No? Para hindi ka naantokin at para magalit ka ng konti, maghalak at syempre mag-iba naman ang mood mo. Diba? Eto na nga, basahin na nga natin ang ating letter Pangga ngayong hapon na ito. Dito lang yan sa Lihim ng Liham. Again, if you guys would like to share your stories with us, Pangga, isulat mo lang yan, Lihim ng Liham 1067@yahoo.com. Again, Pangga, Lihim ng Liham 1067@yahoo.com. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabig. Damdamin hindi masambit. Suyak na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng Liham. 'cause there's nothing I can do to keep from loving you.
Mahal kong Lindsay. Lindsay! Ngayon, nagkaroon na ako ng lakas ng loob para sumulat dito sa programa mo. Alam ko naman na matutulungan mo ko tulad ng pagtulong mo sa ibang listeners mo. Lindsay, 26 years old na ako at meron po akong steady boyfriend. His name is John and we've been together for more than 6 years now. Lindsay, ikakasal na kami ni John this year at masaya ako sa kanya. Wala kaming problema sa mga pamilya namin. Mabait siya at malaki ang pagmamahal at respeto niya sa akin. He is the most ideal boyfriend any girl would dream of. And in fact, lahat ng katrabaho ko sinasabi sa akin kung gaano ako kamahal ng boyfriend ko. Kung gaano siya katyaga sa akin, kung gaano kasipag, at kung gaano nila nakikita na halos ialay na ni John ang buhay niya sa akin. Alam ko naman, Lindsay, na maswerte ako for having John in my life. Mahal na mahal ko siya. At pakiramdam ko, soulmate ko ang boyfriend ko. Alam mo, Lindsay, marami na rin kaming pinagdaanan na pagsubok ni John. 2 years ago, nangyari ang bagay na hindi namin pareho inaasahan. Lindsay, nabuntis ako. Nang malaman ko yon, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makagalaw at parang hindi ako makahinga. Gusto ko umiyak pero walang lumalabas na luha dahil gulong-gulo ang isip ko. Hindi pa ako handa. Hindi ito pwede mangyari dahil breadwinner ako ng pamilya. Kahit si John, kabadong-kabado nang malaman niya yun. Hindi siya makausap at madalas balisa nang dahil sa takot. Pareho kaming na-stress, Lindsay. Hindi namin alam ang gagawin. Pero Lindsay, we came to realize na bunga ito ng pagmamahala namin. Kaya dapat alagaan. Dapat ituloy. Lindsay, after ko magpa-ultrasound, we found out that I was 7 weeks pregnant. Pero ang sabi ng doktor, nandun yung unan, yung sac. Pero wala yung bata. Hindi na buo at hindi na madedevelop. Lindsay, ramdam ko sa dibdib ko yung lalim ng hinga ko. Nagkatinginan kami ni John noon. At hindi ko na namalayan na lumuluha na pala ako. Lindsay, parang sinaksak ang puso ko nung makita ko na umiiyak din si John nung oras na yon. We were all set for a baby. Pero ngayon, wala na siya. Wala na yung anak namin ni John. Alam mo,
Lindsay, sinisisi ko ang sarili ko dahil sabi ko, siguro karma to. Dahil nung una, ayoko nito eh. Nung una, hindi pwede. Kasalanan ko to. Kasalanan ko ang lahat. Paglabas namin ng klinik ni John, hindi kami umiimik. Naglalakad lang kaming dalawa. Hindi namin alam kung saan kami dadalhin ng mga paa namin. Napadaan kami sa simbahan. At alam ko na dun yung tamang lugar para ibuhos ang lahat ng kalungkutan na meron kami nung oras na yon. Lahat ng tanong, lahat ng luha. Habang nakaupo kami, naramdaman ko na hinahawakan ni John ng mahigpit ang kamay ko. Napatingin ako sa kanya. Lindsay, sinabi niya sa akin na kakayanin daw namin ang lahat. Basta magkasama kami. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. At sinabi ko na, John, hindi ko kaya to ng mag-isa. Please, John, wag mo ako iiwan. Hindi ko kaya to. Hindi ko alam kung ano nangyari sa baby natin. Hindi ko talaga alam. Napakawalang kwenta kong babae, John. Napakawalang kwenta kong tao. Lindsay, hindi ako iniwan ni John. At after that event sa buhay naming dalawa, masasabi ko na mas lalong lumalim ang pagmamahal ko sa kanya. Lindsay, pinagsilbihan ako ni John at mas naramdaman ko kung gaano ako kaimportante sa buhay ng boyfriend ko. Kaya ngayon, ikakasal na kami. Maayos naman ang lahat. Tahimik. Pero naging magulo lang ang isip ko nang makilala ko si Nico. Isang lalaki na pinakilala sa akin ng isang kaibigan last March. And for some reasons, we became closer since then. Alam ko naman na mali. Pero Lindsay, pakiramdam ko, ginising ni Nico ang natutulog kong puso. Hindi ko alam, pero palagi akong na-excite kapag alam kong nandyan siya. Kinikilig ako kapag lumalapit siya sa akin. And I started to have a nightlife simula nang makilala ko si Nico. Bagay na hindi ko naman ginagawa noon with John. Mali man o tama, Lindsay? Hindi ko alam. All I know is that this is a new experience for me. Nakakalungkot, Lindsay, dahil nararamdaman ko na unti-unti nawawala na ang eagerness ko and drive na ipagpatuloy pa ang kasal namin ni John nang dahil kay Nico. Lagi ko siyang iniisip, pero wala akong mapaglabasan nito dahil alam ng lahat that I'm getting married soon. Hindi matanggal sa isip ko si Nico, Lindsay. I just love thinking about us. Lindsay, hindi alam ni Nico na ikakasal na ako.
At Lindsay, ang totoo niyan, may asawa na si Nico. He's been married for 2 years. Sa totoo lang, Lindsay, natatakot ako sa sarili ko dahil pakiramdam ko, posibleng makagawa ako ng bagay na pagsisisihan ko sa huli nang dahil sa kanya. Pero hindi ko kayang iwan si John. At lalong hindi ko siya kayang saktan dahil mahal na mahal ko siya. Sa ngayon, Pangga, hindi pa nakakaramdam si John. Normal pa din ang sitwasyon naming dalawa. At alam ko naman sa sarili ko na kailangan ko nang iwasan si Nico. Kailangan ko na siyang kalimutan at alikuran. Dahil ikakasal na ako. Pero Lindsay, hindi ko alam kung paano. Lindsay, alam ko na makakarinig ako ng hindi magagandang salita mula sa listeners mo. Pero paano ko ba iiwasan ang taong gustong gusto ko? Madalas, Lindsay, nagigilty na ako sa ginagawa ko. Gusto ko nang ipagtapat minsan kay John, pero takot akong iwan niya ako, Lindsay. Takot akong mawala siya sa buhay ko. Please, Pangga, tell me what to do. Gusto kong ibalik ulit ang excitement sa relasyon namin ni John. Pero hindi ko alam kung paano at saan magsisimula. Please, Lindsay, tulungan mo ako. Lubos na gumagalang. Ako po, si Car. Eto na. 2:56 na po ng magandang hapon, Pangga. Siyempre naman, ilang count na lang. At sasapit na po ang 3:00 ng hapon, Pangga. Sa magandang afternoon pa rin. Sa inyong lahat, sa iyo, Pangga, na naghahanap na ng merienda. Hindi pa man din, alam mo yun, hindi pa man din dumadating yung nagro-rasyon sa inyo ng merienda sa opisina nyo. May ganyan, di ba? Oo. Dito sa Energy FM, may ganyan eh. May mga umaakyat sa mga bawat levels ng building na ito. So, syempre, nasa kami, 15th floor kami, di ba? So, pagdating po sa amin, wala na, ubus na. Kapag pilian na. Oo. Naghahanap nga ako minsan ng banana Q. Wala na daw banana Q. Mais na lang ang mer. Nakakalok. Paano kuya kung gusto ko banana Q? Wala po tayong magagawa, mais na lang po. Layo-layo ng lasa ng banana Q sa mais kaya, kuya. Ganyan talaga. Wala kang choice, di ba? Well, anyways, isang magandang merienda time po sa lahat na nakikinig sa atin sa mga opisina, sa mga nandyan po nakatambay sa mga karinderya, sa mga accounting department, sa mga factory. Hello naman po sa inyong lahat. Alam ko, yung mga nasa bakery, mga magtitinda at lahat-lahat na po ha. Kung hindi ko man po kayo ma-mention, hello po, magandang hapon sa inyong lahat. Alam ko po, nakikinig po kayo sa akin at nanggagalaiti po kayo sa Galit Pangga sa oras na ito. Dahil po sa kwento natin, di ba? At syempre naman, Pangga, ito na nga, ano nga bang gagawin mo kung ikaw ang nasa moment ng ating letter sender na si Car, Pangga? Kung hindi mo masyado narinig yung story, it goes like this ha. Si Car po ay may boyfriend at matagal na po silang nagsasama ni John, Pangga. Ngayon po, ang dami na nangyari sa kanilang dalawa. Nandyan yung moment na nabuntis siya pero nakunan at sobrang iyak sila ng iyak at isa lang yon sa mga moments, Pangga, na kinuwento po sa atin ni Car. Okay? Pero ngayon, nagbago ang lahat eh. Yung tahimik po na kanilang sitwasyon, na kanilang relationship po ni John, nagbago po nang makilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Nico. Sa hindi malamang rason, siguro napakagwapo nitong si Nico. Diba? Medyo na-fall out of love. Hindi pa naman totally na-fall out of love na ito si Car sa kanyang boyfriend. Pero, alam yun, little by little, nararamdaman niya, di ba, ikakasal na si Car, nararamdaman niya na nawawala na yung eagerness and drive na magpakasal sa boyfriend niya dahil nga dito sa attraction niya kay Nico.
Ako, masasabi ko na parang attraction pa lang yan. Bakit? Ilang buwan pa lang ba silang magkakilala? At ilang taon na silang magkasama ng boyfriend niya na si John, di ba? Kaya alam mo yun, makikita mo pa lang eh. By just merely looking at the story, Pangga, makikita mo na parang attraction lang, na-attract lang. Ito po ang ating bida ngayong hapon na ito. Dito po, kay Nico, di ba? Hay nako! Pero kahit pa ganyan, halika na at tingnan po natin, Pangga, kung ano nga po bang masasabi ng mga textmates and text partners po natin. Ngayong hapon na ito, Pangga. Siyempre, lahat po ng opinion po ninyo ay welcome na welcome po yan. Wala pong tama, walang mali. Well, lahat po yan tanggap po para kay Lindsay, okay? Ito, basa po tayo ha. Umayos kang babae ka, wag kang lumalandi! Sabi ikakasal ka na, oy! Maawa ka sa taong nagmamahal sa'yo. Wag kang magpakatanga. Isusugal mo pa ba ang pinagsamahan at mga sakripisyo ng boyfriend mo na magiging asawa mo na soon? Si Toinks po ito ng Bulacan. Hello naman. Point naman dyan si Toinks. Sabi naman ni Tella ng Quezon City, Pangga ha. Tella, kung ako si ate girl, doon na lang ako kay John kasi mahal na mahal ka niya. Isa pa, kung papatulan mo si Nico, makakasira ka ng buhay ng ibang tao. Tama nga yan. Hindi ko man na-mention, Pangga, si Nico po dun sa letter, ang sabi po ni Car, meron na pong asawa at kasal na po siya for 2 years. Yan nga pala, nakalimutan kong ikembot sa inyo. Diba? Don't do unto others what others don't do unto you. What you don't want, ano daw yun? What you don't want others to do unto you. Ginugulo ko nito si Tele. Isipin mo na lang, paano kung soon naging kayo ni Nico? Paano? Ipagpapalit ka rin ba niya sa iba? Kaya mag-isip-isip ka. Gigil ka much eh. Yan ang sabi niya. Kayo talaga. Ang sabi naman po ni Ella Zapanta ng Santa Mesa, Pangga, ate, habang maaga pa, iwasan mo na si Nico. Huwag kang magpaka-selfish. Isipin mo naman si John. Si John na hindi ka iniwan at minahal ka ng totoo. Ikakasal ka na kay John, kaya huwag mo naman sirain ang tiwala niya sa'yo. Kaya kalimutan mo na si Nico. Ayan ha, sabi po ni Ella Zapanta yan ng Santa Mesa. Ang sabi naman po ni Nika, documentation staff po, documentation staff, nakakagigil naman yan, DJ Lindsay, yung sender po natin. Parang yung kahapon lang din, nakakagigil. Wag na niyang intayin na mabisto pa siya ni John. Iwasan na niya hanggang maaga si Nico. Kung paano? Simple lang. Mismong siya na rin ang makakasagot dyan sa tinatanong niya. Wag siyang epal. Sensya na ha, gigil po talaga kami dito sa office. Thank you so much. More power. Salamat po. Okay lang yan. Kumbaga, na-anticipate na naman ni Car na manggigigil kayo sa kanya. Nakalagay nga sa letter niya eh. Alam niya, nasa na yun? Nasa na yung letter? Alam ko na makakarinig ako ng hindi magagandang salita mula sa listeners mo. Sabi niya, at least alam niya na, di ba? Ouch! Relate naman much! Kung ako sa'yo, magstay ka na lang kay John dahil mas kilala at mas madami na kayong pagsubok na pinagdaanan. Balikan nyo na lang yung masaya nyong ginagawa noon at mararamdaman mo ulit na mahal mo siya. Dahil baka pagsisihan mo kapag nawala siya sa'yo, yung taong matagal na nagpahalaga at nagmahal sa'yo. From Jenny ng Pasig City. Fairness. Gagaling nyo ngayong hapon na to, fairness sa inyong lahat, ha? Ang sabi naman, ang realidad kasi ng buhay, Car, hindi laging masaya, hindi laging exciting. Kung magpapadala ka sa tukso sa paligid mo, hahanap ka lagi ng bago sa iba. Ba't hindi ka gumawa ng mag-isip ng paraan para manatili ang excitement sa pagsasama nyo? Diba? Mag-explore kayo. Diba? Together. Hindi nung yung, hindi yung iiwanan mo siya kasi nakakita ka na ng mas exciting. Uy, tama ka dyan, si Ces. Sabi po yan ni Ces, okay? Car, kami nga 9 years na kami. Wala rin kaming anak. Kayo pa kaya 6 years. Dapat kapit lang kay Lord. Name Bunso. Diba? Ang galing mo talaga dyan. Diba? Prevention is better than cure. Kaya mo naman umiwas. Ayaw mo lang talaga. Nabubulagan ka lang sa idea na kinikilig ka kay Nico. Huwag ka magpakasal kung hindi ka sure. Ngayon pa lang unfair ka na. Paano pa kaya kapag tali ka na sa kasal o tali ka na sa kasal? Balikan mo lahat ng happy memories mo with John kasi at saka pala, sabi pala dito. Tsaka mo sabihin na di ka na masaya sa kanya. Pamilyado na si Nico. Mag-isip ka rin. Belated happy birthday, Joanne Camagon from Audit Department. The last but not the least, dahil mamaya magbabasa pa po tayo ng comments. DJ Lindsay, gandang hapon sa iyo. Masasabi ko lang po kay ate, wag siyang... Ano to? Grabe, masyado kang makate. Gusto niya ng magandang relasyon, wag na siyang makagagusto sa iba kasi masakit masaktan. Lalo na may asawa yung gusto niya. Bakit? Sure ba siya na seryoso yung guy sa kanya? Oo, kalmutin kita dyan eh. Respeto naman sa aming mga lalaking totoong nagmamahal. From Wapong D. Saraba, hi sa girlfriend ko na. Naman.
yan. Oo nga naman. O mga sisterettes, mga Marcy K's, kailangan nyo sumagot dito dahil kailangan natin back-upan at kailangan natin bigyan ng payo. Ito pong ating Maricoy na si Car. Okay, ano nga ba gagawin mo, Pangga, kung ikaw nasa ganyang sitwasyon? Ikakasal ka na, ha? Pero may biglang dumating na lalaki sa buhay mo. Nagustuhan mo siya, pero ang catch kasi nito, yung lalaki na yon ay may asawa na. Ikaw din naman, ikakasal ka na. Anong gagawin mo? Gusto niya na daw umiwas. Si Car ay gusto na daw umiwas din sa lalaki. Pero hindi niya daw alam kung papaano at saan magsisimula. Diba? Ay, nako. Yan tuloy. Ang oras tuloy natin ay 3:04 na po ng hapon. Ano na nga bang gagawin natin? Halika na, i-text mo na ako, Pangga. 0977-7178-186. Baby ko, 0977-7178-186. Ang oras na yan, kanina Pangga, hatid po sa atin ng Silka, the country's #1 beauty soap. Sa Silka, ang kutis ay paganda ng paganda ng paganda. Alagang papaya, alagang Silka. Baby ko, tuto ka lang. Dahil maya-maya, Pangga, magbibigay na ako ng aking komento. But before that, let me play this song muna, Pangga. Morissette with the song Akin Ka Na Lang. In fairness, nakakakilig tong kantang to. Kapag naririnig mo to, sinong naiisip mo? Ako naiisip ko si ano. Ay, nako talaga. Baby! Tayo pa rin po ang #1, 06.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo. Kulit lang, di ba? Ang oras natin, sabihin kaplongan, Pangga, 3:38 on the clock. At syempre naman, kasama niya pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radyo. Aha! Ako po si Lindsay. Text line pa rin po natin, 0977-7178-186. Again, Pangga, nasa last stretch na po tayo ng ating programa ngayong hapon na ito. Ano nga bang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Car? Si Car na ikakasal na, pero na in love? Well, I don't know if it's love talaga, Pangga, or infatuation lang. Oo. Sa isang taong nagngangalang Nico, si Nico na may asawa na. Ikakasal na sana eh. Kaso may mga ganyang effect pa sa buhay, di ba? Anong gagawin mo kung ikaw ang nasa ganyang sitwasyon? 0977-7178-186 is the number to text. Baka naman meron kang masasabi. Pwede naman yan, Pangga. Sa lahat ng opinion, open na open naman po tayong lahat, di ba? Pero bago yan, watch comedy genius John Santos and dental diva Kakay Bautista, and introducing is Prikitik in Live, Love, Laugh, directed by Joaquin Pedro Valdez. This August 12, 8 p.m. and August 13, 3 p.m. at the Ceremonial Hall Marriott Grand Ballroom. Tickets are available at all Ticket World outlets and Resorts World Manila box office. Live, Love, Laugh is presented by Resorts World Manila in cooperation with Ultimate Shows Incorporated. Ano na nga bang gagawin natin? Eto ha, in a while, ako po ay magsasalita na ng aking mga nalalaman. Na mga kailangan marinig lang siguro ng ating friendship right here, si Car. Okay? Pero ang sabi po ng mga pagkapo natin over our text line, Car, find ways to bring back the spark in your relationship with John. Because attraction lang nararamdaman mo kay Nico habang maaga pa umiwas ka na sa kanya. Nasa huli, ang pagsisisi. From Anne of TMC. Thank you, Anne. Ang sabi naman po ni Nonoy Felicilda ng R-Boys Taxi, ano to? Di mo alam kung paano magsisimula para makalimutan si Nico? Alam mo nga kung paano ka magsinungaling, lumandi sa kanya. Sapukin kaya kita. Oo, nakakaloka to. Makita mo, pinaghihika ata sa higad. Uy, grabe ka naman, Kuya Nonoy Felicilda naman. Pero alam mo, itong mga totoong salita kasi, ng mga tao na gusto mo at kailangan mong marinig, Pangga, para matauhan ka. Promise! Alam mo, minsan yung mga nasty words o yung mga words na awkward pakinggan, Pangga, yan yung mga kailangan nating marinig eh. Kasi minsan kapag hindi tayo ginanyan, patuloy pa rin tayo sa paggawa ng mga bagay na hindi natin ma-imagine na magagawa natin dahil lang sa mga walang pumipigil sa atin. Di ba? Walang mga ganyan salita. Kaya Kuya Nonoy Felicilda, mabuhay ka. Mga 2 minutes pa. Ay, nako. Ang sabi naman ni Lita Maglente ng Franco Street, Tondo, Manila, wala kang takot kay God. Ikaw ay evil possessed. Magdasal ka na non-stop at humingi ka ng tawad sa sins mo. Ayan. Ang sabi naman po nitong isa pang hi, DJ Lindsay. Ang masasabi ko kay Carl ay tigilan niya na yung kahigaran at kalandian niya para
makafocus siya sa kasal nila. It's me, Pakyas ng bagong bari. Si Car kasi, Car without the L. Ikaw talaga pare ko niloloko mo talaga ako Ang sabi naman ni Janet ng Muntinlupa, Pangga, advice ko lang sa letter sender, kailangan tanggapin niya ang risk kung gusto niyang magbalikan sila ni, anong Jolo? Nung isang araw pa si Jolo. Ay, nako. Ano ba? Nakakaloka to talaga. Si John ha, si John. Lahat ng paraan para magbalikan sila. Ano isang araw pa to? Ano to? Copy-paste? Nakakaloka lang. Punta po tayo dito sa isa. Sabi po ni Nets ng Makati, pakibatukan po si Ate Lindsay. Kasi hindi tama yung ginagawa niya. Baka nawawala na siya sa sarili niya. Mag-aasawa na lang, balak pasirain ang relasyon nila ni John. Kawawa naman kaming mga lalaki. Makontento sana sa isa. Wala pang gamot sa higad, ha? Good luck, Ate. Ano ba kayo? Ba't pa puro ganyan yung mga comment ninyo? Ayos nga kayo dyan, ha? Sabi naman ni Jazz, gandang Lindsay, ang masasabi ko lang sa sender mo, ang lahat ng yan ay pagsubok lang. Bakit ka bumigay agad? Ibig sabihin yan, kulang ang pagmamahal mo sa boyfriend mo. Good point ka dyan, ate. Ang sabi nito, ha, hindi ka karapat-dapat sa kanya, kaya palayain mo siya habang hindi pa huli ang lahat at ipagkasya mo ang sarili mo sa pagiging kabit. Ano ba? Doon din pala pupunta. Ang sabi naman ni Rachel ng Pasig City, Pangga, kung ako sa'yo, ate, mas pipiliin ko yung taong laging nandyan sa tabi ko. Kaysa sa taong kakilala ko lang, tsaka ate, mahal na mahal ka ni John at ikakasal na kayo. Bakit mo pa siya papakawalan, diba? Tsaka sa panahon ngayon, bihira na lang lalaking katulad ni John. Naks naman, ka-John ka naman dyan. Anyways, maraming salamat po sa lahat mo na nag-send din ng kanilang mga comments, mga opinion, suggestion at mga chemical reaction. Mga violent reactions po ng mga Pangga po natin. Alam mo, hindi talaga natin maiiwasan, Pangga, yung mga ganyan mga violente at mga masasakit na salita. Minsan may mga salitang hindi natin gustong marinig, pero wala. Yun talaga kasi hindi tama yung ginawa mo, ate Car, ha? Pero ito na nga, nandito nga si Lindsay para balansehin ng lahat. Oo, ha? Ito na. Uy, bago po nga pala, ha? Maraming salamat po sa Top O. Ang aking kapartner sa pagpapakinis ng aking mukha. Ang Top O po ay, syempre, available po yan sa mga selected branches ng 7-Eleven, Watson's, Mercury Drugstores at South Star Drugstores nationwide. Diba? Ito na, ha? Punta na po tayo sa aking naiisip. Alam mo, as I was reading your letter, Car, ito lang na-realize ko Actually, may mga bagay lang talaga ako na-realize. At, alam mo, Car, lahat naman ng relasyon may dinadaan ng pagsubok, di ba? At nangyayari ang mga pagsubok na yan para patatagin yung pagsasama ng dalawang taong nagmamahalan. Maniwala ka't sa hindi, Pangga, nangyayari talaga yan. Magkakaroon talaga ng challenges sa mga relasyon. Kasi hindi yan matatawag na relasyon kung walang challenges. Joke lang yan, ibig sabihin. Unfortunately, Pangga, kung ang pag-ibig mo para kay John ay naitanim lang ng napakababaw, Pangga, malimit silang nabubunot, nahuhulog at nasisira yung pagmamahal natin sa isang tao. Dahil nga, mababaw lang ang pundasyon ng pagmamahal natin para sa isang tao. Siguro yung iba, Pangga, hindi sapat yung pagmamahal para kumapit sa relasyon. Yung iba naman, sadyang mahina lang sa tukso talaga. So, Car, mamimili ka dun sa dalawang sinabi ko. Kulang ba ang pagmamahal mo kay John o sadyang mahina ka lang talaga sa tukso? Alam mo, Pangga, kung bibigyan lang po natin ng importansya at pagpapahalaga, Pangga, yung damdamin ng isang tao. Halimbawa, yung nanliligaw sa'yo o yung boyfriend mo, yung ex mo. Alam mo, kung bibigyan lang natin, Pangga, ng pagpapahalaga, yung pong mga nararamdaman ng mga tao po sa paligid natin, magiging maayos siguro ang mundo natin ngayon. Oo. Kasi alam mo, kung mahal natin ang isang tao, di ba, hindi tayo gagawa ng bagay na ikasasama ng loob nila. Diba? Iiwas tayo na makagawa ng bagay na makakasakit ng feelings ng mga tao na concerned tayo. Diba? At ikaw, Car, I'm so sorry ha, girl, pero feeling ko, doon sa part na kinikilig ka, at natutuwa ka kapag nakikita mo si Nico, naiisip mo kaya ang boyfriend mo na si John, Pangga? Diba? Minsan kasi, di ba, kapag nagkakagusto tayo sa isang tao, di ba, nagiging sakim tayo, nagiging selfish tayo, Pangga Puro sarili lang natin ang iniisip natin. Hindi na natin naiisip na may ibang tao palang pwedeng masaktan at pwedeng maapektuhan sa mga ginagawa natin. Yes, ang tinutukoy ko po yung pagiging kilig mo, yung pagiging excited mo kapag nakikita mo si Nico, kahit na meron ka ng John sa buhay mo.
Ikakasal ka na, ti. Ba't kinikilig ka pa sa iba? Diba? Nakakaloko lang talaga eh, di ba? Di ba dapat, kaya nga tayo nagpapakasal kasi mahal natin yung isang tao. Pwedeng mahal natin yung isang tao at in love tayo. Pwede namang both, di ba? Pero yung para kiligin ka sa ibang lalaki. Huwag mo sabihin sa akin, bakit hindi na ba pwedeng ma-attract sa ibang tao kapag ikakasal ka na? Hindi! Kakasal ka na nga, ikinikilig ka pa sa ibang tao. Nakakaloka. Tsaka ikaw na rin nagsabi, meron ang asawa si Nico, di ba? So ano to, te? Ikakasal ka na, tapos may asawa na yung lalaking kinalolokohan mo. Carry lang sa'yo yun. Ako pa naman dyan. Mais ka nga. Ito naman ha, sa mga lalaking kasal na, tapos naghahanap ng single, o talaga namang kumikembot pa rin kahit kasal na sila. Diba? Alam mo, yung mga lalaking yan, nagiging successful lang naman sila sa mga aim nila kapag may mga babaeng pumapayag na maging ganun. Diba? May mga lalaking kasal na pero ginagrab pa din ang opportunity na makipagrelasyon sa mga babaeng single only because may mga babaeng pumapayag. Ganun lang yun. Alam mo, Car, habang hindi pa malala ang feelings mo for Nico at habang malinaw pa sa'yo na si John ang mahal mo, talikuran mo na yan si kuya mong boy. Umalis ka na sa anino ni Nico by not communicating with him at all. Diba? By not seeing him. At muli, ibuhos mo ang 100% na pagmamahal mo kay John sa taong handang ibigay ang buong buhay niya sa'yo. Mais ka, te, ha? Akin na lang yan si John. Gusto mo? Ay, nakakaloka. Dami niyo nang pinagdaanan tapos ngayon kinikilig ka pa sa ibang lalaki. Pwede namang face lang din yan. Alam mo, pagsubok lang yan dahil kakasal na kayo, nagkakaroon ng challenges. At huwag kang kakagat sa challenge na yan, Pangga. Kasi kapag kumagat ka, ay goodbye, susumbong kita kay John talaga. Ay, ako. Anyways, Pangga, maraming salamat po. Sana nakatulong kami kahit pa paano ng mga Pangga mo, Pangga, sa problema mo, Car. Ngayon, Pangga, kung meron ka ring story na gustong i-feature dito po sa Lihim ng Liham, pwede naman po yan, ha? Lihim ng Liham 1067@yahoo.com. Again, Pangga, Lihim ng Liham 1067@yahoo.com. Diyan nyo po i-send ang inyong mga email, stories po na gusto nyo pong i-share at i-feature natin dito po sa Lihim ng Liham. Alright, Pangga, please follow me on Facebook, Twitter, and on Instagram, DJ Lindsay 1067, DJ LINDSAY 1067 sa Facebook, LINDSAAAY 1067 sa Twitter, at sa Instagram, Pangga. Uy ha, susunod na si Jimbo at si Sheena. Dito lang yan sa number 1, 06.7 Energy FM. Huwag mo sabihin yung radyo. Sabihin mo. Leaving you this song from Survivor, Pangga, my last one. Dito po yan, Pangga, sa Lihim ng Liham.